Ang pangalan ng catering nyo ay? Tita Biz Catering. Tita Biz Cuisine and Catering. Yun. Ito para sa presidential table? That is the for the presidential. Siniset na nila. Lutong Kapampangan? Yeah. Yeah, basta lutong Kapampangan masarap. Lutong Kapampangan, manyaman. Manyaman. Iwa ba na yun? Masarap na yun. Kasama sa, pangalan mo? Angel. Wow, Angel. Siya po yung ano namin. Sa araw? Eduardo. Eduardo. Ang layo naman ng Angel sa Eduardo. Ayan, good morning po mga kapudi. At alam nyo ba, 3 na yung bunga ng ating ampalaya. So lalagyan ko siya ng supot. Ayan, para safe sa. Yung isa hindi nagtuloy, yung nandito tinanggal ko na dahil naunahan pa lumaki nung dalawa na yan. So siguro reject na yon. At ito meron pa isa. So ang bunga ay supposed to be ay 4. So hindi ko masusure na yung 4 na yan ay mabubuo. Ayan, tinatalbusan ko siya kasi bumili si Mr. ng pangmunggo. Pinakulunan niya at ngayon ginisa ko na at ayun, kumukulo na siya. So bumili siya ng tinapa. So simple-simple lang yung ating munggo. Tinapa lang at saka ito ang ilalagay natin. Tapos siguro haluan ko siya ng konting malunggay. Ayan, para medyo masustansya lalo ang ating ano. Alam niyo na yung mga bata, ayaw nang mapait. So tinanong ko muna si kuya kung pwede bang talbusan o tanggalan ng dahon yung mga ampalaya. Kasi tinanggal ko na po yung pinaka magulang niyang part doon sa baba. Kasi alam ko nga kailangan para yung nutrients na nakukuha ng ating ampalaya ay umakyat sa bunga, hindi sa dahon. So sabi ni kuya pwede naman. So ayan, tanggalin natin to at lagay na lang natin sa munggo. Konti lang naman at sinanay, ewan ko ba, ayaw naman niya ng mapait. Pero di po ba, mainam nga sa katawan yung mapait. So ayan, pakita ko sa inyo yung ating munggo. Ito, ibababad ko muna sa may asin, tubig na may asin para maalis yung mga insekto, kung ano pa man. Yan. Nagigilty naman ako, nagagandahan ako sa ano, kaya lang nanggalan ko ng mga dahon. Kasalo ko siya ng konting malunggay nga po. Ito na yung ating malunggay at request po ni Mark Dennis. Ayaw daw po niya ng malapot na malapot. Siguro po kasi nakakahirin. So ayan, pagka malambot na siya, magdadagdag pa ako ng konting tubig. Yan, nagisa ko na yan sa sibuyas, bawang, kamatis at ilagyan ko siya ng, ayan, may buo-buo pang bagoong. Yung ginawa kong choking bagoong, kumuha ko ng konti, mga 1 kutsara. At lalagyan ko na lang siya ng asin at konting patis pampalasa. Ayan, yung ating talbos. At ito, meron dito ang 2 malaking galunggong. Siguro halaga niyan ay 60 or 70. Mahal pa naman ang galunggong ngayon. At meron tayo dito ang siling panigang. Hindi masarap ang munggo pag walang siling panigang. Ayan. Tutuligan po natin yung ating daon ng palaya at ibabad natin sa asin bago natin isama sa munggo. Siyempre, mapandawan muna natin o huhugasan. Ayan, kumuha ko ng asin. Pagpasensya na yung kamay ko, alam niyo na. Hindi naman pang-altis sa kamay yan. So, ayan, babad muna natin dito. Tapos kukuha na rin ako ng malunggay, sasabay natin. Ayun, bago kumuha ng malunggay, papakita ko lang, may nagbigay sa atin ng ubod ng buko. Ayan, dito ba karaniwang ginagawa dyan ay lupiang sariwa. So ayan, palagay ko, galing to kay Inukanto Perfume sa ano po ni nanay, kapatid po niya. Hindi po pala stepsister, baka stepsister siya ng sabi ko. Ano po siya, kapatid po sa huli. Ang stepsister po pala ay parang anak ng naging asawa. May anak sa una yung pangalawang asawa, gano'n kaya stepsister, gano'n po kayo. So ayan, ito titingnan ko kung ano magagawa ko dahil mag-adobo pa po ako ng manok ngayon. Yun, yung ulam namin hanggang hapunan na yung aking iluluto. Dahil meron po akong pa-order kasi na 10 relleno, naka-ready na siya. At i-deliver ko na lang sa bahay Pare Candaba, sa kasal naman po yun. So hopefully po ma-i-video ko po kasi nga yung nakaraan, di ba sabi ko mag-video ko, so hindi ko siya na-i-video dahil nakapondong yung ulan, tapos anuhin ko na lang matapos ako mag-deliver. Tapos po yung
yung dalawang video ko sa cellphone, na kahit dalawang video po sana, nag-video ako ng diniliberan ko, ay na-delete ko pa. Ugali ko po kasi mga kaputi, pagka-upload ko at wala na akong gagawin. At lakas ng mga motor. Ang ugali ko po mga kaputi, pag wala na akong gagawin at hindi ko na kailangan yung video, dinidelete ko na po lahat pati sa memory card para mas marami pa akong video na ma-save kung sakaling kailangan kong mag-vlog. So yun po. So mamaya update ko po kayo mga kaputi. At ayan, gusto kong testingin kung makakakuha ko ng malunggay. Kahit ilang piraso lang. Para may sustansya yung ating munggo. Makain naman po yung mga bata ng munggo. Ilang piraso lang. So sabi nila, kailangan para makuha yung sustansya ng malunggay ay kailangan 5 buong ganito ang gagamitin natin. So ito ay 3-6 o 6. So ayan, ganun din yung sustansya na. So ayan, hihimayin ko at isasama ko siya sa ampalaya. Tinanong ko po si Mark Dennis kung okay na ilapot na ganyan, ay okay na daw po. Ngayon lalagay na natin yung tinapa na ating hinimay. Yan, 2 tinapa po yun. Ngayon ilalagay ko na yung mga dahon. After naman yan ay mag-aadobo tayo ng manok para gagayat na ako at yun, lalarga na. Para magkaroon tayo ng extra income na naman sa relleno. So ngayon may pa-order ako tsaka bukas. Yung 2. Yung bukas ay iba-iba po yung may order. Yung ngayon, 1 tao lang po yung may order. Ayan. So hopefully ay ma-video ko pati yung kasal. So yun naman po ay bagong order ng relleno na bigyan na po ako ng invitation. Anak po yun ng pinsan ko. So nagbigay po ng invitation dito, tapos after a few days order po ng relleno yung nanay nung bata, nasa ibang bansa po, nasa Hong Kong. Ayan. Shoutout kay Vicky. So yun, hindi ko nahahaluin kasi baka raw pumait. So hindi ko sure kung ganun nga yun. Siguro kailangan ang kulo lang po niyan ay mga 2 to 3 minutes lang para hindi makulong mabuti yung ating dahon ng ampalaya at hindi pumait. Ayan, mag-deliver na po kami ni Doktora. Magmimiyo po sana sa minister kami nakalito. Dumating na si Mister, kaya sa kanya na kami sumakay kasi Landaba naman po yun. May checkpoint din po doon. Baka checkpoint kami kahit na naka-helmet dahil makaisip yung retro ng Mio. Pero meron naman ako student license, kaya lang hindi po ba pag student license kailangan pa rin ang may kampas na professional na driver. Yes, titignan po kami sa venue ng kasal at doon na lang namin dideliver yung 10 relleno po. Plaza na po tayo. Ayan yung school na Plaza. Lapit dito yung binibila natin ng itlog na pula. Yan, sarado. Ano mangyayari? Ayun. Kamukha pala.
Boundary niyan, tsaka ng ano, saan ba dulong ilog? Dulong ilog ba doon? Pwede doon, may pavilion ba doon? Sige, hanggat may gasolina. Hanggat may gasolina, may pag-asa. Di ba, doktor? Kala ko doon sa looban, kasi sa looban, doon dito, ano yun. May daan din po doon. So, bahay pare Kandaba tayo mga kapuso. Hindi naman magtanong. Tatanong siya. Bigay mo nga. Ayun, natututo kang magtanong. Pero mo, dito kahit na walang piyesta o nagtitinda ng ganyan sa atin ayun, mga lobo-lobo tsaka mga ibon. Sa atin magpipiesta lang tsaka lang nagtinda isang beses lang. Ayan, pabalik po kami, tama nga ako, doon nga po sa tapat ng simbahan. Kailan po, doon po talaga doon dito. Ano, nakamiyula tayo, na-sorry natin, no? Mainit po kasi. Mariko. Hoy, ayan na po pala yung venue. Buksan mo nga. Ayan, nandito na tayo sa La Escalera Pavilion. At di-deliver ko na yung aking mabigat. 10 relleno. Hello po. Order po ito ng nanay ni Angelo. Sa ano relleno yan para sa ano. Yan, pwede ko bang mag-video? Go lang po. Go lang po. Ayan. Ano po yung ano? Kayong cater. Yes. Ang pangalan ng catering nyo ay? Tita Biz Catering
Tita B's Cuisine and Catering. Ayun. Ito para sa presidential table. That is the for the presidential. Siniset na nila. Lutong Kapampangan? Yeah. Yeah, basta lutong Kapampangan masarap. Lutong Kapampangan, manyaman. Manyaman. Yung haba na Kami yun. dun sa masarap na yun. Kasama siya. Oh. Pangalan mo? Angel. Wow, Angel. Siya po yung ano namin. Sa araw? Eduardo. Eduardo. Ang layo naman ng Angel sa Eduardo. So, ayan. Pwede ba tingnan yung mga menu? Eto. Sa kanila to. Hindi sa inyo yung nakaplato. Hindi, Okay. Mas matipid kasi, no? for the setup. Setup lang yung sa inyo. So, ito, itek. Yeah, that is the fried duck. Ito, wala pa nakalagay, Wala pa. no? Ito, minudo. Ayan. Ito ay bringhe or Bring it po yan. bringhe. Ano ba? Meron pa isang tawag dyan. Nakalimutan ko kung ano. Yun, same lang. Ayan. So, videohan ko lang. Pamangkin ko kasi to. Pinsan ko yung tatay niya. Mark and Delane. Oh, diba? Ito yung para sa mga ninong. Ilan ba? 2, 4, 6, 8, 10. 10. Bibidyohan ko lang yung itsura. Uy, Angelo, ikaw ba yan? Yan. Yan po ay apo ni Tita Ganda. Yung kasama ko kauna-unahang nagpunta kay Laka Farmer. So, yan yung cake nila. Yan. Ay naman ay naka-ready na yung kakainin. Yan. Good for ano po yan? Good for how many person po? Yung order sa inyo? Sa kanila po kasi nila to eh. Pag po sa... Okay. Kumbaga kailang tatakal. Oh, yung pala. Kami lang po scooper, tsaka Pag po po yung... kami nag-cater. Oh, maganda nga kasi. Pinag-uusapan naman po kung ilang person. Ngayon na pa ngayon Ito po, naka-scoop. paano niyo po yung... Ayan. Tita B's Catering. Ayan. Taga saan po kayo, ma'am? Dulong ilog po. Dulong Ulig din. Ayan. Kaano-ano niyo po yung nanay nung kasal? Wala Di po po. na- Wala, kumontak lang. Ikaw, kaano-ano mo yung may-ari ng catering? kamag-anak po. Kamag-anak. Tita. Okay. Ayan, sige, thank you po. Tuloy na po kami. Kayo na po For the kami ano lang kami. ano. Sa setup po kami by Tita B's, Hindi ka ba catering. kakanta mamaya? Kakanta po ako mamaya eh. Okay. I did it my way. Bakit gano'n? Kasi Eh, parang kasi mamatay dahil na. po lahat yung mga ano di charis. Oh, sige, Nagpa-vlog salamat. po kayo? Opo. Ano po yung ano? Ayan, thank you. Ano, Rowena Foods to go. Oh, laban Sa na YouTube po yan. ito, sa YouTube. Oh, sige. Sa ano po, meron po kami sa October. Baka po balak nyo magpunta. Yan. October, meron din. Ano, Ayan saan po naman ang po yun? setup Dito ng rin? Tita B's. Yes. Yun. Tapos, sa food sa ano po. Ayan, sa may pag-setup, wedding po. magkano? Bayad sa inyo? Ano po yan? Murang-mura lang po. Basta ano lang, affordable Depende kasi lang. sa- Just PM. Depende and sa ano usapan, ano? Yeah. Good for ano po ba yan? Just Ilang ano katao? lang, kay Tita B, Tita Vilma, Mangulabnan. Yan. Hindi siya Vilma Santos. Vilma Hindi Mongolab. naman po, kasi go. Sige, salamat. Tatuloy na kami. Thank you. At ayan, palis na po kami. So, hindi na po ako nakapunta. Bibili na lang ako ng regalo at papadala na lang po natin. Yan. Kasi marami pa po akong gawin at may allergy ko sa leeg kaya nahihiya ako. May irritate lalong dadami. On and off po kasi yung allergy ko sa leeg. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi naman siya makate. Parang nangangapal lang. So baka may nakain ako naka-trigger or dahil mainit, pinagpapawisan ako. Kaya pauwi na po kami at ayan, itutuloy ko naman yung pagluluto ko kasi naantala. So nakaluto ako ng munggo, i-adobo ko naman ngayon yung manok. I-adobo ko yung manok. Sa hindi ko sila ma-videoan, nasa simbahan sila ngayon. So manghihingi na lang ako ng clips ng video nila para maisama po dito.
Dennis naman ay naglalaba. Ano, inantok ka ba? Kumain ka ba kanina? Pagkaluto mo ng hotdog? Ito na tayo. Tao po. Lucky. Ala, di ba may susi ka? Ayan, nagigisa na po ako ng sibuyas bawang para sa ating adobong manok. At papatayin ko muna itugtog. Diyos ko, maawa po. Maawa ka. Maawa tayong lahat. Wala naman si kuya pero patuloy na tumutugtog yung kanyang music. Ganyan po talaga siya. Kita nyo, wala dyan yung sidecar niya pero andito yung single. Buti nga po, dito na nakatutok. Dati, nandun sa terrace yan kaya rinig na rinig yung video. Ay, yung tugtog. Ay, natahimik din, Diyos ko Lord. Ayan. Dati nandito po siya sa loob ng terrace nila nanay. Kaya pag ako ay nagbablog dito sa kusina ay ang lakas ng tugtog, rinig na rinig. So habang inaantay ko mag-brown yung sibuyas bawang, nakakita ko ng bahay ng putak ko dito. Tugtog na. Ayan, tuloy tayo sa pagluluto. Pwede ko nang ilagay yung mga manok. Uy, tubig pala. Tagalin muna natin yung tubig para masakot siyang mabuti. At mayroon kasi nung may tugtog eh. Minsan humihiyaw na ako, baka akala ko mahina pa yung aking boses. Although, yun nga, malalakas talaga yung boses namin. Saka hindi malumanay. Mahirap pa yung pag-music. So, wala naman si kuya, kaya lang pagdating nun, magagalit yun. Sabihin nun, bakit pinatay? Isagit lang naman daw siya. Isandali lang daw siya makakawala. Isandali niya, ilang oras yun. Ito nyo, nakapag-deliver na kami, wala pa siya. So, nakakutsa ko lang yan at talagyan ko na siya ng sukat toyo. At yun po, gusto nila ay adobong toyo. Ayan, ito na ang ating adobo, matutuyo na. Ano napansin nyo, may tugtog na naman. Dumating na naman si kuya tapos umalis na naman. Pinagtutog lang yun. So ayan, nakita nyo yung kawali ko kahit ganyan. Hindi ko tinatapon, di po ba? Kasi sayang eh, talagang nagagamit naman po siya. Hindi po dahil sa paawa o whatever. Kasi matagal na po siya talaga eh. So baka sakaling ilit ko. Parang alam nyo ba yun? Parang may favorite tayong mga gamit, di po ba? So isa yun sa favorite ko na ano, ginagamit. Ayan. So bilihin lang natin at antayin ko siyang matuyo. Hindi ko gusto nila, adobong toyo. Ayan. Kunti na lang at natutuyo na siya. Tatakpan ko na lang po. At hindi na ako nagdagdag dyan ng tubig. Yung suka lang mismo at saka yung toyo at yung magiging katas ng manok dahil hinugasan ko po yan. So magtutubig siya. So ayan po, malapit ng matuyo. At ito naman yung asikasuhin ko, nangingitim na. Bigay lang po ito bagong ani na buko. Yung pinakamurang buko, katawan ng buko. So asikasuhin ko, bago lang ito kaya nangitim. Alam niyo naman, madaling mangitim yun. Kaya lang po, mungain, nasikaso ko pa yung aking relleno. At i-deliver ko pa, ayan. So ngayon ko naman siya maasikaso. So it's either gugulayin natin to or ilulog yan sa rin. Ayan, ilulog yan sa rin. Ang ingay yun po, no? So ayan, maraming salamat at nasasanay kayo dahil kahit maingay ay patuloy kayong sumusuporta. Ayan, mag-start na ako maglagay ng asin sa tubig para yung ihiwain natin ay yan natin ibababad. So pag-iisipan ko kung pakukuluan ko na siya or i-freezer ko muna siya ng hilaw para kahit hindi pa iluluto ay naka-frozen po siya. Ayan. So nahalo ko na ang ating asin at tubig. Ngayon mag-i-slice lang ako at ilalagay ko na doon. At ayan na mga pudi, tuyot na ang ating adobo. Ito na yung ating ubod. Ayan, inabad ko siya sa maraming asin at pinigaan ko ng 2 kalamansi. Tapos isinalin ko siya sa mas malalim na kasirola dahil hindi kakasya, hindi malulubog yung iba. Sayang naman ko tuluyang mangingitim. So ayan, natanggal ko na ibang parts na naunang umitim at medyo maganda-ganda na ngayon. So kailangan i-slice ko na yan
igisa or i-freezer muna. Kasi kung igigisa kailangan, ibalot na rin natin at kainin, di po ba? So, bigyan natin ng panahon. Yan, oras, baka bukas po, ayan. Dahil kailangan pa natin luto ng sauce yan. Tapos, ipamili ng sangkap. Ayan mga kapudi, nakatapos na akong maghiwa. Diyos ko. Okay? So ayan mga kapudi, nakatapos na rin akong maghiwa. Nako. Namahinga ako kasi biglang sumakit na ibato ko sa dami. Ang hirap pa namang i-slice ng pagpapantay-pantayin kasi hindi siya pwedeng pantayin ungi-ungi. Yung ibang part pwede. Kita nyo, may manipis, may makapal. So ayan, at pinag-iisipan ko pa kung igigisa ko na ngayon or pakukuluan lang. Para bukas ay yung panlahok na lang po yung idadagdag. Ayan. So ito na po yung ubod na saging na binigay kanina. Ayan. Sa inyo po, ano pong luto kaya yung ubra bukod sa lumpiang sariwa? Ayan, hindi ko alam sa ibang lugar at kung ano po ang tawag dito. Ayan, may luto pa ng kalamansi. Ay, ayun, nakuha ko. Iba po kasi nakuha ko na. So yun, meron pa isa. Dapat pala piliin mabuti para hindi magkaroon ng mapait na lasa kasi pag nakain yung buto. So ayan, ayan, umuulan na mga kapuli. Ayan. Naririnig niyo po ba? Nagsisimula ng umulan. So ayan mga kapuli, hanggang dito na lang. At nagsisimula na pong umulan. So ayan mga kapuli, thank you very much po for watching. Ingat po tayo at God bless po tayong lahat. Bye bye! Ayan mga kapudi, nilaga ko na muna siya sa loob ng 10 minutes ng kulong-kulo na may asin. Tapos strainer at bukas ikisa natin yung panlahok niya, tapos huli na natin siya iuhulog kasi malambot na po siya. Kasi kung ilalagay po sa freezer po frozen, mangingitim pa rin siya dahil tatanggalin natin sa tubig. At kung naman ipo-frozen natin ng luto na, durog na siya pagka sinama sa gisa dahil tatanggalin natin yung pagka-frozen. So ganyan na lang. Tapos hayaan ko siya lumamig at maubos yung tubig niya sa katawan. Pero meron pa naman matitira yan. So bukas pag ginisa natin ay i-strainer din po natin yun. So ayan mga kapudi, ang ating ubod ng niyog o buko. Ay! Grabe.